الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ito ang banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang pag-aanilangan kundi ito ay patnubay para sa sangkatawan. So unang-unang pamamaraan na upang mapatnubayan ng tao ay ang banal na Quran. Ikalawa ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ikaw Muhammad ay papatnubayan ka patungo sa matuwid na landas. Ikalawang pamamaraan para mapatnubayan ng tao sa tuwid na landas ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saka yung mga naunang mga tao, yung mga propeta katulad ni Jesus. Pero sa ating kapanahunan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo na pamamaraan upang mapatnubayan ng tao, yung patnubay na may mga kadahilanan ay itong tinatawag na banal na lugar, itong tinatawag na Kaaba. Sapagkat ito ay may binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. So katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang unang-unang bahay, ito din yung mga natalaki natin, ang unang-unang bahay na itinatag para sa pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang bahay na dito sa Makkah. Ito yung tinatawag na Masjidil Haram. So kung pinag-usapan natin yung patnubay dito at saka yung kanilang projecto na para parangalin itong lugar na ito, ay ang pinag-usapan lamang natin ay yung ikatlo na pamamaraan para matuntunan natin at makamit natin ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك مما يدل على ما لهذه البلدة المباركة من التأثير على حياة الناس كلهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا البيت سبب قيام للناس. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والله سبحانه وتعالى جعل قيام الناس في كتابه الكريم، ذكره في أمر المال، فقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس أدركوا وعلموا ويتعاملون على أن المال به قوام الحياة. Mayroon siyang binanggit na talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin mababanggit at may paliwanag na hindi po gaano na yung talata. At yun din ang kahulugan niya, yung ginawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nitong Kaaba na siya ang haligi o kaya kadahilanan ng pagkakaroon ng buhay ng sangkatauhan dito sa mundong ito, at ito rin ang kadahilanan upang manatili ang buhay natin. Kung titingnan natin, sabi niya, ang sangkatauhan, kung hatiin natin ang sangkatauhan ay maaari nating hatiin sa tatlo. Ikalawa, yung unang-una, yung mga tao na mga taga rito at saka yung mga tao na nagsasagawa ng pag-hajj. May sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta la yuhajjal bayt. Hindi maaari na kumbaga may darating yung kabilang araw ng paggunaw na kung hindi may sagawa ang pag-hajj. Isa pa sa mga nabanggit niya na kung hindi may sasagawa ang hajj, maaaring masira ang lahat ng mga tao. Ika nga'y magunaw ang tao o kaya ay mamamatay ang mga tao kung hindi may sasagawa ang hajj. Kaya kailanman hindi mangyari na hindi may sagawa ang hajj hanggat sa pagdating ng araw ng paghukom. Ibig sabihin yung pagsasagawa natin ng hajj,
pagdalaw natin sa Kaaba na ito, sa Masjidil Haram, ay isa rin yun sa kadahilanan upang manatili ang buhay natin at maging matatag ang buhay natin. Ikalawa, yung tinatawag na Ummah Muslima, yung nasyon ng mga Muslim. May sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manatili yung ayon sa kahulugan niya, manatili ang itong umma, nasyon ng mga Muslim sa pamamagitan, manatili sila, respetuhan sila ng mga tao, maging marangal sila, o manatili yung kanilang mga kasamahan, yung kanilang mga lugar, kung gawin nila itong banal na lugar na gawin nilang marangal o kaya ay bigyan nilang halaga itong lugar na ito. Sa oras na hindi nila bigyan ng pansin itong lugar na ito, itong tinatawag na Kaaba, itong tinatawag na Makkah, itong tinatawag na Masjidil Haram, at yakan na masisira na yung kanilang buhay. Ibig sabihin, magkaroon yung hindi na sila magkakaisa, at ano ba man ang mangyari sa kanila. Ibig sabihin niya, kung mayroon tayong napapansin na minsan ang kahinaan ng mga Muslim nasyon ay nang dahil sa hindi nila pagbibigay ng parangal sa lugar na ito na tinatawag na Masjidil Haram. Ikalawa, yung ribo ng lugar na ito, tinatawag na Gezira, itong lugar na ito, sa oras na hindi bigyan ng halaga ng mga taga rito, yung mga Arabo, itong lugar na ito, at yakan na walang halaga ang mga sila na mga Arabo. Sapagkat kung sila man ay nabigyan ng halaga ng mga tao, sanlibutan, lahat ng mga tao sa buong mundo, nang dahil sa lugar na ito na tinatawag na banal na lugar, dahil sa Kaaba na ito, kaya tinatawag dito sa Masjidil Haram, o kaya tinatawag nito na lugar na Makkah. فأقول أيها الإخوة بما سبق ذكره يتبين لنا أن قضية التعظيم قضية مرتبطة بكل مسلم في كل مكان وأينما كان. قضية التعظيم هي الالتزام بالهدى الذي ارتبط بهذه البلدة المباركة وبهذا البيت العتيق، وإن أعظم ما ارتبط بهذا البيت العتيق قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نتمنى أن يكون رسالتنا بإذن الله عز وجل بعد أن نغادر هذه البقعة ونرجع إلى أهلنا، أن نذكر أن للمكان الذي وصلنا إليه أن له حق علينا وله رسالة لا بد أن نحملها. يا إخوان، من تأمل في نصوص الشارع الحكيم فإنه يجد أنه أراد أن يكون هنا أدب عال جدا ممن أكرم بالوفود إلى هذا المكان، يتأدب مع هذه البقعة ويتخلق بأفضل الأخلاق عندما يفد إليها، لأنه ليس في الدنيا بلد أحب إلى الله من هذه البلاد، ليس في الدنيا بلد حدودها بوحي من الله جل جلاله إلا هذه البلدة المباركة، فإن تحديدها كان بوحي من الله، نزل جبريل عليه السلام وإبراهيم معه يدله على حدود هذه البلدة المباركة، فيضع إبراهيم الأنصاب بعد أن يشير إليه إبراهيم بموطنها. فإذا أدركنا ذلك فندرك أن هناك رسالة عظيمة. فمشروع التعظيم إنما قام لينمي هذا الشعور وهذه الحقوق، ويسعى إلى أن يوصلها إلى من وفد إلى هذه البلدة المباركة، وأن يكون هناك التواصل لحمل هذه الرسالة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأدائها، فنحقق بذلك هداية بيت الله الحرام للناس كلهم. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. Kapansin-pansin ang unang-una at pinaka-malaking paniniwala na may tuturo sa atin ng lahat ng mga ginagawa natin. Pag dinalaw natin yung mga lugar, maraming mga lugar na dadalawin natin, at saka yung mga lugar na kung saan makikita natin yung mga
mga istorya ng mga propeta katulad ni Propeta Abraham, si Yunus at saka si Musa, si Ismail, makikita natin na ang pinakamalaking doktrina o kaya aral para sa kanila, paniniwala ay paniniwala sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan man tayo maparoon dito sa lugar na ito, ay kitang-kita na ang ipinangaral ng mga propeta at nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamahalaga dito ay ang aral na tungkol sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na dito sa loob ng Masjidil Haram ang mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala o palatandaan sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang dito yung tinatawag na Maqamu Ibrahim, yung bakas ni Propetang Abraham. So, yung bakas ni Propetang Abraham, hindi yan ginawa at hindi pinapakita upang tayo ay magtambal, upang haplusan, katulad ng kanina, o kaya upang halikan, kundi upang ipakita sa atin yung katunayan na si Propetang Abraham ang nagtatag sa lugar na yan at yung kanyang pananampalataya ay pananampalataya o paniniwala sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasamba sa nag-iisang Panginoong Diyos. Ikalawa, kung titingnan natin ang dasal, hindi tayo pwedeng magdasal kung hindi tayo makaharap sa Kaaba. Kahit saan ka man na lugar, hindi ka pwede, hindi tanggapin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagdarasal kung hindi tayo nakaharap dito sa Masjidil Haram, dito sa Kaaba. So, ibig sabihin, isa yan sa karangalan na lahat ng mga dasal natin ay dito tayo nakakaharap sa tinatawag na Kaaba. Yung Hajj, yung mga Hajj, ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Yung ating pagka-Hajj, ngayon din, hindi tayo pwedeng tanggapin. At ang isang Muslim, obligado sa kanya kung may kakayahan na siya magsagawa ng Hajj. At kailanman ay hindi tatanggapin yung kanyang pagka-Hajj kung hindi siya pumunta dito sa Makkah, dito sa Masjidil Haram, kung hindi niya isagawa yung kanyang pagka-Hajj dito. Kung isagawa niya sa ibang lugar, kailanman ay hindi tatanggapin sa kanya yung pag-Hajj na yun na tinatawag na kabilang sa mga haligi, kundi bakos ito ay ikalima sa mga haligi ng paniniwala sa Islam. Ang pinakamahalaga na aral na matutunghayan natin, kung tayo ay narito sa lugar na ito, habang isinasagawa natin ang mga dasal, o kaya habang dinadalaw natin itong lugar na ito, itong Kaaba, ay magkakaroon tayo ng magandang kaugalian. Tinatawag na adab. Magandang katangian, itikit, ika nga. Katangian. Mayroong siyang binanggit na hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit yung pagdudura ay hindi pwedeng minsan dumudura tayo, iharap natin dito sa Kaaba, iyon ay kabilang sa mga hindi karapat-dapat. So, ibig sabihin, sa lugar na ito ay kinakailangan na magkakaroon pag andito ka at kitang-kita din natin mga kapatid natin na mga Arabo. Saan man tayo pumunta ng lugar, wala tayong makita na talagang napakaayos, arrangement yung kanilang mga ano. Dahil dito ay tinuturuan tayo ng kaugalian, pagkakaroon ng respeto at saka yung paggalang sa lugar na ito. Kinakailangan sabihin ng mga kapatid na pangaralan natin ang ating mga sarili at yun ang ating mga pamilya na upang bigyang halaga itong lugar na ito. Upang pagbalik natin sa lugar natin ay ikwento natin sa kanila kung ano ang mga natanaw natin, nakita natin sa lugar na ito at dito tayo nagmula sa lugar na pinakamamahali ng Allah subhanahu wa ta'ala na lugar. At itong lugar na tinatawag, itong mga mga borders ng Makkah o kaya ay haram, nag-isang borders na ginawang yung mga sulok nito ay nagmula, yung mga tanda o kaya yung mga borders nito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay revelasyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid. Hindi ginawa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ginawa lamang ng sino man sa mga Orthodox o mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay revelasyon na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, balikan natin yung tinatawag na proyekto nila na para parangalin itong lugar na ito. Ibig sabihin, kinakailangan sa atin sabi niya na magkakaroon sa atin ng
ikangay paniniwala, ikangay karamdaman, at saka na maibigay natin yung kumbaga gawin nating marangal itong lugar na ito, at gayon din yung mga karapatan ng lugar na ito ay masusunod natin habang dito tayo ay gagawin natin yung mga karapatan ng lugar na ito, yung mga hindi dapat, yung mga kanina nabanggit natin, hindi pwedeng magpulot, hindi pwedeng magkatay, hindi pwedeng pumutol ng mga kahoy, mga ganun. Isa yun sa mga karapatan ng lugar na ito na hindi karapat-dapat na gawin natin. So yun mga kapatid, ang kabuuan ng kanyang sinabi, at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pakikinig. At sana sabi niya ay lahat ng mga Muslim ay magiging marangal sa kanila at bigyan nilang halaga itong lugar na ito na tinatawag na Masjidil Haram. At maraming salamat din sa inyo. جمعية مراكز الإحياء جمعية مجتمعية، جمعية اجتماعية تحت إشراف إمارة مكة المكرمة. أسست الجمعية في عهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الأمير السابق لمنطقة مكة المكرمة. Ito ay association na tawag na association ng mga sentro ng mga lugar dito sa Makkah ng parang kahulugan niya. Ito ay civil society, civil association. Ito rin ay sa ilalim o sa pamunuan ng kaharian ng lugar na ito dito sa Makkah. Yung hari dito sa Makkah. Sa panahon ni Al-Amir Abdul Majid Al-Saud, siya ang nagtatata dito sa itong asosasyon na ito. Ito ay kung titingnan natin, mayroong tungkol naman sabi niya sa yung project nila na para pagpaparangal sa Makkah dito sa lugar na ito ay nahahati ang kanilang programa sa dalawa. Programa nila o kaya ay section, mayroon silang dalawang section. Section ng mga programa at saka section yung mga nakakatulong sa mga programa nila katulad ng alakatama, public relation at saka media, ialam. Yung mga programa nila, marami silang mga programa pero kumbaga yung pinaka-importante sa programa nila, mayroon silang tinatawag na Barnamij Shabab Makkah fi Khidmatin. Programa na ang mga kabataan sa Makkah fi Khidmatin. Ibig sabihin, pagserbisyo sa Makkah o sa lahat ng mga nakakarating dito sa Makkah. Ang mga layunin nila doon, yung mga kabataan nila ay magiging aware sila sa lugar na ito at saka bigyan nilang serbisyo ang mga taga rito at saka lalong-lalo na yung mga nakakarating dito. Halimbawa, katulad ng mga pagtawag, nagkaroon daw sila ng minsan mga kabataan na itinatawag nila yung mga mahina na hindi kaya magtawag ng libre. Ganyan din yung pagsasay at saka yung isafat, yung mga nursing, yung first aid, yung mga naligaw. Ganyan din may mga kabataan nila, lalo-lalo sa Hajj, na kumakalat dyan na para hanapin ng mga naligaw at ilagay nila yung mga ospital. Dumadalaw sila sa mga ospital kung may nagkakasakit sa kanyang paghahas, walang nakakalam sa kanya kung saan dadalawin nila sa hospital. Ganon ang kabuuan sa kanilang mga programa at marami silang mga programa pero katiyakan sabi niya na wala nang ipinahintulot ng Allah na pag-ikutan maliban dito sa Makkah. Wala nang ipinahintulot na halikan na ito ay may kaugnayan sa tradisyon ni Propeta Muhammad maliban sa paghahalik sa Blackstone na ito ay nakabubura sa mga kasalanan natin. So yun lamang, medyo mahaba rin pero dahil sa kakulangan ng oras, maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum. ربية الحمى تسمع شكاتي يا ربي قد جئت ندمانا قد جئت ندمانا يا مكة يا مكة ما أذهلك يا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا ربي دخلنا جوارا يا كريم
ما أبهى لقيانا لبينا والسعادة